kasi nadadama yung kanyang mga opisyal nang dapat may pananagutan dito si Inday. Kaya sinagad na ni Inday ang atake mga kababayan at diversionary tactics sa pamamagitan ng kanyang mga virtual conferences na ginagawa. Pero sa tingin ko, iba ang mangyayari mga kababayan. Baka maaresto si Inday for illegal occupation ng Congress. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So yung Vice Presidente natin mga kababayan, I think she is posing a clear and present danger sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Open threat na po ang ginawa ni Inday sa kanyang virtual press con. Kanina lang po, hindi na yata natutulog si Inday matapos na sugurin po niya yung Congress the other day at nag-overnight sleep. At hanggang ngayon, mga kababayan, nasa Kongreso. Open threat na po ang ginawa ni Inday sa ating Pangulong Bongbong, kay Martin Romualdez at saka kay First Lady Lisa Marcos. Ayan po siya mga kababayan. Nagpaulan siya rito ng pagmumura. Mas matindi pa yung pagmumura niya kaysa sa kanyang tatay. Doble, mga kababayan. Ayan po. Ninyong lahat, hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Ganon, mga kababayan, ang pagwawala ni Inday. Nagsiga-siga ng tuluyan. Gustong pasukuin ang lahat. Gustong brasuhin yung Congress, mga kababayan, pati yung ating Pangulong Bongbong. Yan o. Vice President Sara Duterte delivered a skating critique of President Ferdinand Marcos Jr. and key officials in his administration, accusing them of incompetence and corruption. Baliktad po mga kababayan yung mga sinasabi ni Inday. Siya ngayon ang nakasalang sa investigation for corruption and incompetence sa paggamit ng pondo. Tapos siya ngayon ang nag-aakusa sa ating administrasyon of incompetence in corruption. Yung dapat sa kanya po na mga gawain, yon ang ipinagbabato niya sa ating administrasyon na dati niyang ka-unity. Sabi niya po, this country is going to hell. Inulit niya po, because you are led by a person who does not know how to be a president and who is a liar. Ang mga sinungaling po sila. Sabi ko nga po, pati na nga po sa pagkandidato, sa pagkasenador, sabi ni Inday, tatloan niya yung tatakbo na Duterte, si Pulong, si Digong, si Baste, ni isa po wala. Duterte stated in an online press conference early Saturday, hindi na po natutulog, questioning the feasibility of Marcos' campaign promise of 20 pesos per kilo of rice. She recounted conversation with rice traders who dismissed the promise as impossible, alleging that it was either a display of ignorance or deliberate deceit to win votes. Problema ni Inday mga kababayan yung pangarap ng ating Pangulong ibaba sa 20 pesos per kilo. Sinabi ng ating Pangulo, paliwanag ng ating Pangulo, hindi man na niya yan immediate. We will try to do it. Yun ang belief ng ating Pangulo eh. Anong masama na mangarap siya na maging mura yung presyo ng bigas? Tama po? Mangyari baga? O di napakalaking bagay para sa ating mga mamamayang Pilipino. Unang-una, ngayon nga may subsidized tayong rice, 29 pesos. Per kilo. Directly kasi produced by the farmers, assisted by the government through the National Irrigation Administration. May programa po and direkta po nilang ibebenta. Mula yung sa mga farmers, sila na nila mismo yung magbebenta, hindi na dadaan sa mga traders po. Direkta na sa mga consumer sa market. O di ba napakaganda na programa? 29 pesos. Madaling sabi, madali na pong abutin. 9 pesos na lang yung diferensya sa 20 pesos. And meantime, mga kababayan na hindi pa siya na-achieve ng ating gobyerno, ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tinutulungan niya yung mga farmers. Yung lupa po,
Under DAR, agrarian reform po, libre na. Lahat ng pagkakautang ng mga farmers, hindi na siningil ng gobyerno. Binayaran na mga kababayan. Kinondone yung pagkakautang ng mga farmers sa land bank. Yun ang ginagawa ng ating gobyerno. At dahil po sa mga calamities, nandyan ang massive aid na ibinibigay po sa ating mga farmers, fisher folks and families. Libre na nga po yung mga bigas. Bumabaha po ng bigas dito sa amin at sa ibang mga lugar sa buong Pilipinas. Minamasama ni Inday. Insulto daw yung pamimigay ng pera kasi ang tingin nila vote buying. Isabi nga natin po, matagal pa yung eleksyon po. Malabo na vote buying. Na-insecure kasi mga kababayan sila. Yan ang malinaw na katotohanan mga kababayan. So sabi dito, Duterte also claimed that First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez and others interfered with funds intended for the DepEd, adding that her office followed written instructions from the First Lady to remit funds to DepEd. She dismissed allegations of misuse, asserting ni wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Anong walang proof na tambak yung prueba mga kababayan? Ang wala po siya. Wala siyang prueba, mga kababayan, na totoo yung kanyang pagastos. Kaya kung ano-ano na lang nakalagay sa resibo. Pati po si Mary Grace Piatos na damay. Tama ba? Walang prueba ng tamang pagastos. Ang prueba na nakalkal ng mga congressmen, irregularity sa paggastos ng pondo. Imagine yung renta lang mga kababayan. 45,000 to 1 million per day. Renta sa safe house. Anong klaseng safe house yan? So sabi pa dyan, the Vice President accused of using public funds for personal gain in circumventing legislative functions. The Vice President accused Romualdez of using public funds for personal gain in circumventing legislative functions. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, nagbibigay ng ayuda. Sino ba ang presidente dito? Malinaw na silos mga kababayan si Inday sa Speaker of the House. Wala po si President Bongbong Marcos na mapagkatiwalaan na dapat katuwang niya. Sana. Ikaw sana yung dapat katuwang. Anong ginagawa mo? Inaway mo yung ating Pangulo na hindi ka man inaano dahil lang sa confidential funds. Siyempre si Martin Romualdez, pinsan niya. Yan ang tumutulong sa ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa abroad at kasama sa lahat ng pagtulong sa ating mga mamamayan. Minamasama po ninyo. So sabi diyan po, in an explosive remark, Duterte revealed she had prepared for potential threats to her life, saying she instructed a trusted individual to retaliate if she were killed. At hindi po. Kasi gusto daw siyang ipatigi ni Martin Romualdez. Martin Romualdez niya wants me dead. Bakit naman gagawin yun ni Martin Romualdez? Wala mang ganyang records po ang pamilya Romualdez, Marcos Romualdez po. Ang mayroon pong reputasyon na ganyan, alam na ninyo, yung iniimbestiga ng Quadcom. And in fact, yung AJK po, more than 30,000. Pero yung Marcos Romualdez, wala mang ganyang pong records. O ngayon, siya na mismo ang nagsabi. Ayan may inutusan na daw siya, mga kababayan. Yan Duterte revealed she had prepared for potential threats to her life, saying she instructed a trusted individual to retaliate if she were killed. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, she declared. Sabi ko sa inyo mga kababayan, she is posing a clear and present danger sa buhay ng ating Pangulong Bongbong, ni Lisa at saka ni Martin Romualdez. Yung kanyang kapatid doon sa nausog rally po sa Davao, yun ang naging banta po. Itulad sa dating Pangulong, yung tatay ng ating Pangulong BBM na tinanggal sa pwesto, pinatalsik, at saka yung nangyari po may minensyon siyang leader sa Europe na kinaladkad at pinatay po. Nakalimutan ko na lang yung pangalan. So yun mga kababayan, a clear threat, open threat sa buhay ng ating presidente. So sabi diyan sa balita, the tirade also included accusations of bribery within the House of Representatives and mishandling of DepEd funds, citing billions in misallocated projects allegedly initiated by lawmakers. Duterte, who has faced ongoing scrutiny over the use of confidential funds, emphasized that the attacks against her
and her office were politically motivated, adding that she has nothing to lose. Kung nothing to lose ka po, bakit ganyan ka ka-desperado? Di ba? Nothing to lose ka pala. Dapat nanahimik ka na lang at hinarap mo sana ng maayos, sinagot mo ng maayos sa Kongreso. Kaya lang, sinugod mo yung Kongreso, in-invite ka, inulit yung invitation sa'yo, tapos nag-declare ka na. Hindi ka a-attend. Inandyan ka naman sa Kongres, sinugod mo na nga at gusto mo nang dalhin yung labada mo dyan sa Kongreso. At sabi pa nga, mag-jogging-jogging daw sa paligid ng Kongres. So ginawa mong sarili mo ng bahay. Yung government facility, ginawa mo ng private property. O di ba? Talagang inuubos ninda yung pasensya ng ating gobyerno, ng Kongreso, para gumawa ng aksyon at magpabiktim mga kababayan siya at gatungan yung mga mamamayang Pilipino mag-alsa. Yan possibly ang objective mga kababayan ni Inday. Binantayan niya ngayon si Zulaika Lopez, baka kasi kumanta na. Kasi naiipit na po. Ang dapat na magpaliwanag po, ang may pananagutan talaga dito, si Inday. Malamang ganon ang agenda po ni Inday. Baka i-squill na siya at ilaglag ng kanyang mga opisyal. Kasi nadadama yung kanyang mga opisyal nang dapat may pananagutan dito, si Inday. Kaya sinagad na ni Inday ang atake mga kababayan at diversionary tactics sa pamamagitan ng kanyang mga virtual conferences na ginagawa. Pero sa tingin ko, iba ang mangyayari mga kababayan. Baka maaresto si Inday for illegal occupation ng Congress. Yan yung matinding statement ni Inday. Wala kang mag-alala. Huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako. Pag namatay ako, huwag kang tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And he said yes. Malinaw pong open threat ang ginawa ni Inday sa First Family at saka sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. And sabi nga natin, kailangan siguro mag-convene yung National Security Council, yung Armed Forces, yung PNP, para i-address po itong pagwawala ni Inday sa Kongreso. Yan po siya. Yan po siya. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na keso taksil, keso korap, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Nag-alala, ma'am, ito na po. Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Matindi to. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am.
Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Block nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway yan. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo.